May kung anong takot na gumapang sa pagkatao ni Megan sa nakitang itsura ni Diane. Noon lang niya ito nakitang ganoon na tila malapit ng maghisterya. Alam niya hindi yun normal. Isa siyang nurse ngunit sa unang pagkakataon, tila nakalimutan niya kung ano ang gagawin na sandaling iyon. Tita Megan, dumilat si Diane at biglang yumakap sa kanya. Damang-dama niya ang matinding panginginig ng katawan nito. Muli itong humagulgol ng malakas. Shh, it's alright. Masuyo niyang bulong sa bayakap dito ng mahigpit. May napanaginipan ba itong masama kaya naghihisterya? Aniya sa sarili. Dayan, ayoko po. Patuloy nitong sigaw. Tama na, Dayan. Hindi ito makakausap ng maayos kung magpapatuloy itong ganoon. Tumahan ka na. Nakinig to at bahagyang kumalma. Sabalit lang tangkain niyang kumala sa yakap nito upang mabistahan na mukha nito ay muli itong sumigaw. Daig pa nito ang glue sa mantinig pagkakakapit sa kanya. Please, wag po. Wag niyo po akong iiwan, natatakot po ako. Nanginginig kahit ang boses nito sa pagitan ng buhol-buhol na pagsasalita. San ka natatakot? Wala namang monster dito ah. Tinangka niyang magbiro upang mabawasan ang takot ng bata, sabalit hindi nakatulong yon kahit kaunti. Mas mabuti kung sasabihin mo sa akin, Dayan, saan ka natatakot? Sa kulog? Hirap na hirap tong sabihin yon. Tita Megan, please don't leave me. Ayoko pong kunin ako ng kidlat at ng kulog. Huwag niyo po akong iiwan. At muli itong humagulgol. Iniya tuloy malaman kung matatawa siya o ano. Bakit hindi niya naisip na matatakot si Dayan sa kulog? Sino ba namang bata ang hindi? Oh, bakit mo naman naisip na kukunin ka ng kidlat? Ano yung bahagyapang natawa? Grapes, wala kang dapat katakutan. Kulog lang yan, hindi ka yan sasaktan. Pero sinaktan na po ako noon. Lumakas ang pagikbi nito. Natatandaan ko po, kumukulog nung mahulog kami sa bangin. Mariin itong pumikit, nanginginig. Sinaktan po niyo ng daddy ko at kinuhang mommy ko. Pakiwari niya, tinamaan din siya ng kidlat sa narinig. Napasingap siya at saglit na naparilasa ang isip niya. Sinong mag-aakala na ang masayahing batang ito ay may problema? Kailan pa dumadanas ng traumatic experience ang bata sa nangyaring trahedya? Tita Megan, promise me please. Hindi mo ako iiwan. Huwag mo akong iiwan tulad ni mommy. Ang sakit at pagsusumamo ay sama-samang nasa tinig ni Dayan. Dayan, may bara sa lalamunan na nasabi niya. Kulang na lang madurog ang puso niya. Promise, hindi ako aalis sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Hinayaan niyang mamagitan sa kanilang dalawa ang katahimikan. Magkayakap sila habang sabay silang pinapakiramdaman ang panahon. Pinag-aaralan din niya ang reaksyon ng bata. Listen to me, Grapes. Nakangiting tinaas niya ang mukha nito para makatingin sa kanya. Patuloy na bumabalong ang luha doon, bagaman hindi kasing grabe kanina. Hindi mo dapat kinatatakutan ang kulog at ang kidlat. Pero takot po talaga ako sa kulog. Anito sa pagitan ng hikbi. Tuwing naririnig ko po yun, naaalala ko ang pagkawala ng mommy ko. At nasasaktan ka? Hindi to sumagot, tumango lamang ito. Napabuntong hininga siya. Muli niyang isinandig ang ulo nito sa kanyang balikat at sa pagitan nun nagsimula siyang magpaliwanag. Alam ko hindi madaling makalimot na yan, pero kung minsan kailangan natin kalabanan ng mga sakit at takot natin para sa mga mahal natin sa buhay, I don't understand. Kahit hindi niya to nakikita, naramdaman niya, kumunot ang noon nito. At sa mga ganoong pagkakataon, parang gusto niyang matawa dahil naalala na naman niya si Marcos. Parehong mahilig sa ganong ekspresyon ng mag-ama. Okay, ganito yon. Nilangkapan niya ng lambing ang tinig. Sigurado ko, kahit nasa ng mommy mo ngayon, alam ko, ayaw niyang nakikita kanyang umiiyak at natatakot. Dahil kapag gano'n, nalulungkot lang siya at nag-aalala sa'yo. Gusto mo ba yon? Ayoko po, umiling ito. I love my mommy so much that I don't want to see her sad. Ganon naman pala. Kaya't dapat kalabanin mong takot mo sa mga kulog at kidlat at hindi ka dapat masaktan o malungkot kapag naaalala mo ang mommy mo. Dapat nga masaya ka kapag inaalala mo na lang ang masasayang araw na kasama mo siya. Dahil kapag nalaman din ng daddy mo na ganyan ka, malulungkot din siya. You don't want him to be sad, hindi ba? Because you love him very much too. And I have to show him I love him by fighting off my fears? Napapansin niya unti-unti nang nawawala ang tensyon nito.
Napapalitan niyo ng kumpiyansa habang nagpapahid to ng luha sa mga mata. Yes, nilayo niya to sa kanya. Tinitigan niya ng buong pagmamahal ng mukha nito at pinatuyo niya ng kamay ang bakas ng luha. I know that it's not going to be easy, Grapes, but nandito ako and you can share your fears and worries with me just by holding my hand. Kinuha niya ang kamay nito at ikinulong iyon sa kanyang palad and by embracing me. Pagkasabi noon, muli siyang niyakap nito. At sa muling pagkulog at pagkidlat, hindi man to nagsisigaw at nanginginig katulad ng kanina, alam niya, naroon pa rin ang takot ito at pagkaalala sa nakaraan. Ngunit nangako siya na mananatili sa tabi nito upang tulungan to at protektahan. Thank you, Tita Megan. Muli, humigpit ang yakap at pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Sapat na yon upang mapangiti siya, makalimutan ang hatred ng ama nito sa kanya. Tanghali na siya na magising at muntik pang mapabalikwas ng bangon na makita niyang oras at maalala na late na siya. Tiyak na magagalit na naman sa kanya si Marcos. Subalit natigilan siya nang tuluyan pumasok sa isip niya na nag-iisa na lamang siya sa silid. Wala si Dayan sa kanyang tabi. Ay, gising na pala kayo! Sumungaw sa pinto ang nakangiting mukha ni Minerva at pumasok ito sa silid. Sabi ni Sir Marcos, wag ho muna kayo magtrabaho ngayon. Ako na raw muna ang bahala sa mga kailangan niya. Ipagpatuloy niya na lang ang paghinga dahil alam naming napuyat kayo kagabi kay Dayan. Nagtaka siya at may pagdududa, tinitigan si Minerva. Kailan pa natutong magmalasakit sa kanya si Marcos? Nasaan si Dayan? Sa halip ayon ang naitanong niya. Inilabas po at pinasyal ni Tia sa mga lolo't lola niya. Utos po ni Sir Marcos? Utos ni Marcos. Ang anumang pagkahilo niya sa pagkapuyat ay tuluyan nang nawala sa narinig. Pumayag siya na ilabas ang bata? At bakit naman ho hindi? Waring ito naman ang gustong magtaka. Pagkatapos ho na nangyari kagabi kay Dayan, natural lamang ho na isipin ni Sir Marcos na aliwin ang anak niya. Kung nagkataon nga ho sigurong nakakalakad si Sir Marcos baka siya nang magpasyal kay Dayan. Lalo na yatang hindi ka panipaniwala yon, naisip niya. Kailangan malaman ni Marcos ang nangyari kagabi kay Dayan. Bumangon siya sa kama. Alam na ho niya, sagot nito. Kagabi nagising din siya sa sigaw ni Dayan at talagang nag-alala siya ng gusto. Tinawag pa nga ako ni Tia kagabi para tulungan si Sir dahil isa siya sa nagwawala rin. Nagwawala? Natigilan siya sa pagbibihis. Pati ba si Marcos ay may trauma din kapag nakakaalala ng kulog at ng kidlat? Paano ho kasi? Nadatna namin ni Tia si Sir Marcos sa kwarto niya, nakasalampak sa sahig sa gustuhan na maabot ang wheelchair. Gusto pa ho niyang umakyat dito sa silid ni Dayan, pero hindi naman siya kaya ni Tia. Sinigawan pa nga kami kagabi at gusto raw niyang malaman ang nangyayari kay Dayan. Nang sabihin naming nandito kayo, bigla na lang kaming pinalabas. Maingay nga ho sa kwarto niya kaya alam namin na hindi siya nakatulog magdamag sa sobrang pag-aalala. Saan mo dadalhin yan? Noon lang niya napansin ang ginagawa ni Minerva. Inahakot ito ang mga gamit ni Dayan. Utos ho ni Sir Marcos na ilipat ang mga gamit na yan sa isa pang guest room sa ibaba para kung sakali raw maulit ang nangyari kagabi, mabilis niyang mapupuntahan ang anak niya. Mabilis na siyang nag-ayos at nagbihis. Kaagad ay bumaba siya at tinungo ang silid ni Marcos. Marcos? Pabigla niyang binuksan ang pinto. Subalit ang anumang sasabihin niya ay hindi niya na ituloy at parang bumara sa lalamunan niya. Dahil sa tabi ng kama, nakita niya si Marcos na nakatayong mag-isa. Parang nabuwag na adobeng biglang bumagsak si Marcos sa kama sa bigla niyang pagpasok na iyon. Nag-angat ito ng mukha at galit siyang tinunghayan. Don't you know how to knock? Humihingal to at pawis na pawis. I'm sorry, nautal siya. Nabigla rin siya sa hindi inaasahang tagpong iyon. Kailan ka? Paano ka? Kagabi lang. Matabang nitong tugon. Paupo itong bumangon sa kama at inabot ang wheelchair na nasa tabi. Nakakalakad ka na? Nagbara ang lalamunan niya sa pag-asam. Nagawang makalapit ni Marcos sa wheelchair nang walang alalay. Are you playing dumb, Megan? Anitong nagsalubong ang mga kilay. Hindi ako magtsatsaga sa silyang to kung nakakapaglakad na ako. Sandali lang akong makakatayo pero babagsak ulit. Hindi ko nga maihakbang ang mga paa ko. Narinig na naman niya ang panunupla ni Marcos.
Subalit sa halip na masaktan at mapahiya, natakpan niyo ng katawaan na nakikita niyang improvement nito. Kung hindi nga niya napigil ang sarili kanina, baka nakayakap din siya sa binata ng di oras. Bakit bigla kang pumasok dito? Tumalikod to sa kanya at tumarap sa bintana. Tungkol kay Dayan. Kung kino-question mo naman ang mga ginawa ko ngayon, lalo na ang pagpapalipat ko ng gamit niya, it would be better if you keep it to yourself, Megan. No, wala akong balak questionin ka o kontrahin. Wika niya sa mababang tono. Kahit paano nakakapagod din ang pakikipagtalo dito. Tumaas ang isang kilay ni Marcos. Then, ano ang ipinunta mo rito? Bumuntong hininga muna siya. Walang dudang nagkatrauma si Dayan sa nangyaring trahedya sa inyo noon. Naaalala niyo yun kapag kumukulog at kumikidlat at ang ginawa mo kaninang pinakamagandang nagawa mo para sa bata? Hindi mo na kailangan sabihin yan sa akin, Megan. Nakabaling pa rin ang paningin nito sa malayo. Pagkarinig ko lang sa sigaw ni Dayan kagabi, nagkahinala na ako sa bagay na yan. Ginawa ko lamang ang nararapat gawin. I know, may ngiting sumilay sa mga labi niya. Kaya nagpapasalamat ako. Kahit paano, alam ko na ngayon na mahal at iniisip mo pa rin siya. Hindi katulad noon, akala ko, nakalimutan mo nang may anak ka pa. I am sorry about that. Na-off guard doon si Marcos. Wala sa loob na biglang napaharap ito. Tuloy na bistahan ito ang ngiti niyang nagpalitaw sa dalawang biloy niya sa pisngi. Sandaritong natigilan at napatitig doon. Yun ang kauna-unahang ngiti ni Megan na walang halong pagkukunwari at sarkasmo. Maganda yon at kaakit-akit. Ang ngiting iyon na dati sa mga larawan lamang nito nakikita, ngunit ngayon nasa harapan na nito. Marahas na ipinilig ni Marcos ang ulo, pagkuwan muli siyang tinalikuran. Yan lamang ba ang sasabihin mo? For now, yes. Nagtaka siya sa ikinikilos nito at sa bigla na namang pag-asim ng mukha nito. Pero nagpapasalamat din ako sa pagmamalasakit mo. Ngayon ko lang din nalaman na kahit galit ka sa akin, you care for me too. Thank you again. Umalis ka na kung ilang sasabihin mo, Megan. Hindi ko kailangan yan. Matigas nitong pagtataboy sa kanya. May nasabi ba akong masama? Nagkunot noo siya. Just get out, bulyaw ni Marcos. Napapailing na bigla siyang napalabas. Ano bang nagawa niyang mali? Di na ba siya makakalabas sa kwarto nito nang hindi siya sinisigawan? Pagkapinid ng pinto, biglang nagtagi sa mga bagang ni Marcos. Pumikit siya. Subalit nang biglang sumagi ang nakangiti at maamong mukha ni Megan, bigla itong napadilad. Please, not again. Wala sa schedule ang pagdalaw na iyon ni Marcos. At ni Dr. Marquez sa villa, naisipan itong dumaan upang mangamusta, lalo na at nabalitaan itong may ilang linggo nang nakatayo si Marcos at madalang nang makipagkita sa therapist. Ngunit pagbukas ito ng silid ni Marcos, naudlot ito sa tuluyang pagpasok sa sobrang pagkabigla. Dahil sa loob, nakita nitong hindi lang nakatayo si Marcos, kung hindi, nakakalakad pa ng ilang hakbang. Kailan ka pa nagsimulang makalakad, Marcos? Mangha nitong tanong at hindi pa rin makapaniwala. Bakit walang sinasabi sa akin ng therapist mo? May ilang sandaling waring gustong magalit ni Marcos sa biglaang pagpasok na iyon ng doktor. Subalit pinili na lamang niya na baliwalain iyon at bumalik na lamang sa pagkakaupo sa wheelchair. Kailan mo pa nakalimutang kumatok bago ka pumasok, Luis? Malamig niyang tinitigan to. Kahit ang doktor hindi niya binigyan ng karapatang basta na lang pumasok sa silid niya, kahit pa matagal niya na itong manggagamot. I'm sorry. Bakas pa rin ang pagkagulat nito na hindi maialis ang tingin sa mga paa niya sa katuwaan na nalaman. Nakakalakad ka na. For sure matatapos na rin ang panilbihan sa'yo ng anak ni Alfred dahil magaling ka na. Huminga ng malalim si Marcos upang punuin ang hangin ng dibdib. Maliban sa therapist ko, wala pang nakakaalam dito na nakakalakad na ako, Luis. Mahigpit ko yung pinagbibilina na walang nakakaalam nito, lalo na si Megan, kahit na nurse ko pa siya. At kahit sa'yo mahigpit kong pinagbabawal kung hindi mo pa aksidenteng nakita. What? Pero bakit? Higit ang pagkabiglang rumihistro sa mukha nito. Hindi kaagad sumagot doon si Marcos. Tila walang anumang pinagulong niya ang silya at tinalikuran ito. May dahilan ako na hindi mo na kailangang malaman, pero inaasahan kong walang makakalabas mula sa'yo. Imposible ang gusto mong mangyari, Marcos.
Nurse si Megan at madali niyang malalaman yan. Paano mo magagawang ilihim sa kanila ang nangyayari sa'yo? Sa tuwing may session ng therapy dito sa silid, pinapalabas ko si Megan at mahigpit kong pinagbibili na walang papasok kahit isa sa kanila. Sa katwiran kong ayoko na may istorbo, and with the money I have, madali lamang sa akin ang ipinid ang bibig ng therapist ko at itago niya ang bawat improvement ko. Hanggang ngayon naguguluhan pa rin ako. Tila sasakit ang ulong na ikumpas ni Luis sa mga kamay. Talagang wala akong makitang dahilan para gawin mo to. Pero bahala ka kung yan ang gusto mo. Tumalikod to at humarap sa sliding door. Binuksan yon upang punuin ng hangin ang buong silid. Simula nang magkagulo sa silid ni Dayan at makaya ni Marcos na makatayo rin ng sandaling iyon, madalas na siyang makipagkita sa therapist na halos itakwil doon. At di niya alam kung anong nagtutulak sa kanya para gawin yon. Kaya nang makaya rin niyang ihakbang ang mga paa, sinadya niya talagang ilihim ang bagay na yon. Marahil ako konsensya pa rin siya sa pagkawala ni Amor. Para sa kanya, wala pa sa panahon na siya ay makalakad. Dangan nga lamang at tila gumawa na ng sariling desisyon ang mga paa niya na muling makalakad. Si Alexander ba at Marcos ay iisa? Ano kaya ang reaksyon ni Megan kapag nalaman iyon? At dito na po nagtatapos ang ating kabanata. Please like, share, and subscribe for more updates. Maraming salamat po.